maulan na araw sa ating lahat, mga classmates. So, ito yung panahon na masarap matulog, no? Yung ayaw bumangon, nagmamaluktot sa kumot. Gigising, kakain, tapos konting internet, Facebook, tulog ulit. Masarap. Pero hindi pa pwedeng maging ganon kasi we need to work. No, we need to study. On my part, I have to make a video for you to learn. Hindi ako pwedeng tamarin, kaya kayo rin dapat hindi pwede rin tamarin. Kailangan din mag-aral. Kasi ganito na nga yung sitwasyon, tatamarin pa kayo. Kaya tatandaan nyo rin, hindi kayo pumapasok para pumasa lang. Okay, pumapasok kayo, nanonood kayo ng video para matuto. No, so, hindi ito requirement lang sa pagpasa ko, hindi requirement to para matuto. Okay, primary knowledge and understanding, second lang ang grade. Always remember that. Okay, now, welcome again to our class in differential calculus. So, this is topic number 4. So, kamusta ba yung topic 1, 2, and 3? Kaya I hope na naintindihan at ginagawa nyo na ongoing na yung first assignment ninyo. Kasi ngayon, magkakaroon kayo ng second assignment after this discussion. So, topic number 4 is titled or regarding to the differentiation of algebraic function. So, yung topic number 3 is the limits. Yun yung yung pinanggalingan or pinagsimulan ng differential calculus. Kaya kailangan na intindihan nyo yan. Lalo na yung drawing. Medyo magulo lang yung drawing ko kasi nahihirapan ako mag-drawing sa sketchpad or sa electronic pad. Okay, pero sana maintindihan. Kung may tanong, katulad dating gawin, no? PM me. O kaya naman, mag-leave kayo ng message dito sa YouTube channel ko. Okay, lahat pa kayo nakapag-subscribe na. Kaya I hope mag-subscribe kayo. Ipakishare na rin, no? Para dumami rin yung viewers at baka makatulong rin to sa mga kaibigan at kakilala ninyo. Sa mga kamag-anak ninyo, pamangkin, pakishare lang please. Okay, maraming salamat. Okay, sa pag-uusapan natin dito is yung formula na. Siguro we have 7 different formulas in algebra. Okay, so yung unang topic natin, topic 3, is the long method. Parang gano'n, hindi tayo nagka-calculus. Pero, pwede nyo ma-solve yung differential calculus just adding, subtracting. Gano'n naman talaga ang math. We have only 4 fundamental operations, namely addition, subtraction, multiplication, division. Tapos, in-upgrade lang or parang in-upsize or in-upgrade nga, no? So, pwede naman talaga lahat ng problem solving pwedeng isolve lang or lahat ng problem pwedeng isolve by the means of 4 fundamental operations. But the problem is this. Pag sinolve natin yung problem ng 4 fundamental operation lang, matatagalan. That's why na-invento yung different branches ng mathematics. Isa na dito yung calculus. Para yung sasagutan ng mahabang panahon, pwede lang sagutan ng ilang minuto or oras. Yung paggawa ng mga building na taon-taon ang inaabot, gagamitan mo ng calculus, sasaglit na lang. No? So, ito yung process. Kaya huwag niyong isipin na, ay, mahirap yung math. Yung process, yung paggagawa mahirap, pero ito ay makakatulong na para mapadali ang buhay ninyo. Joke. Mapadali yung mga gagawin ngayon natin as an engineer. Okay, so define muna natin, what do we mean by algebraic function? I already discussed this to you, pero babalikan ko lang. Okay, algebraic function is a function that can be defined as the root of a polynomial equation. So, polynomial equations, more on variables tayo. We have equation, we have the left member and the right member. So, pagka ganun yung setup, it means algebraic function ang pinag-uusapan doon. And also, an algebraic expression, algebraic function is also an algebraic expression using a finite number of terms involving only the algebraic operation, such as addition, subtraction, multiplication, division, and raising to a fractional power. So, yun lang. 4 basic fundamental operation lang ulit. Pero again, algebraic expression, if we say algebraic expression in your algebra, we're going to talk about, or you're talking about terms.
that compose of numbers and letters. So may mga first term, second term, third terms. Pag pinagsama-sama, naging monomial, binomial, trinomial, or polynomials. So merong expression sa kaliwa ng equation, meron din sa kanan. Okay, yun yung tinatawag nating algebraic functions. Pag wala doon sa category ng mga nabanggit ko, it is not under algebraic function. That will be the next or second part of our calculus na yung transcendental. Now, for the meantime, we're going to focus on the algebraic function. Okay, now, we have 7, like what I said. We're going to study the 7 algebraic formulas in differential calculus. So, iisa-isahin natin to. For those who already bought books, ay naka-explain naman doon. Uulitin ko lang ngayon. Okay, para mas ma-realize ninyo yung formula na paano nakuha. Alam ko, yung iba sa inyo, alam na, pero ang tanong, in-explain ba sa inyo kung paano na-derive yung formula na yon? Hindi kasi tayo pwedeng basta-basta magsasagot na yung magmamagaling. Kasi narinig natin, nakita, pero yung understanding regarding to that thing or formula, hindi nyo alam. Mahirap magmagaling doon. Okay, sa mga wala namang idea, so ito makakasabay din kayo. Sa mga hindi under ng STEM, so makakasabay kayo, pantay-pantay ang mangyayari sa inyo. Okay, so in short, lahat mag-gain ng knowledge and maiintindihan lalo. Okay, ano yan? Yung number 1, we have the constant rule. So if you say constant rule, we have the derivative of c, where c is the constant, with respect sa x. So usually kasi, kaya natin sinasabing with respect sa x, kasi sanay tayo ng dy over dx, katulad sa nakaraang topic. Pero hindi naman laging with respect sa x or with respect to dx. Yung dx kasi yun yung, di ba, independent variable. So, pwedeng with respect sa time yan, pwedeng sa r. It depends on the function or the equation. So, basta sa constant rule, wag malilito, ang derivative ng constant na walang kasamang variable ay 0. Kasi kung i-analyze nyo, may kinalaman ba si constant kay x? Pag wala, 0. Magkaiba yung limits kasi ang limits ng constant ay constant. Okay, so intindihin mabuti yon. Wala na tayo sa limits ngayon, nasa formula na ngayon tayo. So, mamaya, pag na-discuss ko na or na-prove na natin yung mga formulas, 7 formulas, hindi nyo na gagamitin yung long method doon sa limits. So, gagamitin na natin yung formula na mas mabilis, mas maikli. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Okay, second formula is the identity function rule. So, identity function rule, huwag mo sasabihin, syempre, dx over dx is 1 kasi magkamukha. Nagkataon lang. Now, but according to this, if we're going to derive the function where that function is the same on the denominator is equals to 1. So, yung identity function rule. Mamaya, i-explain natin, ipoprove na natin yan. Nagkataon lang na magkamukha ang numerator at denominator at equals to 1. Pero hindi yun ang sinusunod na rule sa differential calculus. O nga pala, before I forgot, gusto ko lahat ng formulas na pag-uusapan natin yung differential calculus, isusulat nyo sa 1/2 size index card. Hindi para maging kodigo nyo yun, ha? Again, sa 1/2 size index card, including yung sa transcendental and identities later on, lalagay din sa 1/2 size index card. No, kasi gusto ko sa tuwing mag-aaral kayo, dala-dala nyo yung index card na yon para mabilis ninyong ma-memorize yung mga formulas na yan. So, tandaan, 1/2 size index card. At kung papala rin by next year, na hindi pa natatapos yung differential calculus natin at pwede na yung face-to-face. So, makita ko yung index card nyo. Tapos, next sem integral, gagamitin nyo pa rin yun. Pero hindi tayo open formula. Tandaan, sa quiz ninyo and exam, hindi ko allow yung open formula na index card. Kaya you have to memorize it. Pero before nyo i-memorize, you have to understand it. Para solid yung foundation at understanding nyo. Kasi mahirap yung nagme-memorize lang na hindi naiintindihan. Parang paka-memorize mo, pinabili ka ng suka, nadapa ka, makakalimutan mo na. So ngayon, papaintindi ko sa inyo ng buong puso't isip
na yung differential calculus formula. Okay, third, we have the sum or difference rule or adding and subtracting two different function. Let's say yung function ko si u at saka function ko si b. If we're going to analyze this one, si u ba ay si x? Walang kinalaman kay x talaga si u kung tutuusin. Si b ba ay may kinalaman kay x? Wala. Pag walang kinalaman kay x, yung u and b dapat yan maging constant. At anong derivative ni constant? 0. So, pero in this case, hindi. Where u and b are both differentiable variables of x. Meaning to say, parang si u, sa loob niya may mga x. Sa loob ni b may mga x. Nagpanggap lang sila for the meantime na u and b. Kaya related pa rin siya kay x, kaya hindi natin pwedeng sabihin constant si u at constant si b. So if I'm going to add two variables in relation with the independent variable, pwede daw paghiwalayin lang. Na derivative ng first term, which is u, plus or minus the derivative of the second term. So yun lang yung rule ha. Nataon lang rin na para siya ang distributive property or action na pwedeng dinistribute si d over dx kay u, minultiply si d over dx, minultiply kay b. Nagkataon lang. Mamaya explain din natin na hindi ganun yung ruling na ina-apply sa differential calculus. Next, number 4 is the product rule. Dito, multiplication na ng dalawang function. So again, u and b are both differentiable variables of x. Sa loob ni u at saka ni b may x, kaya hindi sila pwedeng maging constant. Okay, dito, hindi mo pwedeng didistribute lang si d over dx kay u at saka kay b. No. So ang gagawin, para i-analyze to, copyhin mo si u or get the first function u times the derivative of the second function. U times derivative ni b. Plus, baliktad naman, kunin mo naman si second function, si b, times mo naman sa derivative ni u. In short, derivative of ub is u dv plus b du. So, ganun pag-memorize. Again, derivative ng ub is u dv plus v du. Next, number 5 is the product of constant and a variable. So, yung kanina sa 1, product, constant lang siya, no? Kaya 0. Dito, si constant may kasama ng variable na u. So, pag may kasama si constant na variable, si constant, nilalabas lang natin. Pwede na siyang makalabas ng derivative. Ayan, si c na. Tapos, i-evaluate na natin yung natira. Kung paano natin evaluate. Pwedeng constant rule siya, pwedeng identity rule, pwedeng sum and difference rule. Yun ang ibig sabihin na, no? So, ilalabas lang si constant pag may kasamang variable. Hindi na siya pwede pang i-derive. Malinaw at maluwag na makakaalis siya. Makakalabas. Next, number 6. Quotient rule. If we have two function or quotient between two function, so gagawin ngayon natin, yung denominator na b, i-multiply natin sa derivative ni u. Parang copy the denominator times the derivative of the numerator. Okay? Minus, copy mo naman si numerator times derivative naman ni denominator. So, kabaliktaran ng una. Overall, i-square natin yung denominator. Para madaling ma-memorize, quotient rule, u over b is v du minus u dv over b squared. Again, u over b is equals to v du minus u dv over b squared. That's the quotient rule. Okay, next, for the last formula in algebraic function, we have the power rule. Okay, if we have a base u raised to exponent n, okay, si n hindi pa pwedeng maging 1. Tandaan ha, it can be more than 1, a positive number more than 1, or it can be a negative number. Hindi lang pa pwedeng maging 0 o kaya 1 si n, tatandaan. So, we have n is a real number. No, constant siya. So, we have u raised to n. The derivative of u raised to n, so pag-analyze nito, yung exponent na n, binababa lang, katabi na ni u.
Pagbaba mo ng n, yung original na n, nung bago siya ibaba, ima-minus 1 nyo. Babawasan. Automatic. So again, ibababa si n. Yung n, babawasan ng isa. Yun yung papalit sa original. Tapos, ita-times mo doon sa u. Okay, ano ba si u? Siya si base, di ba? Si n, si exponent. So again, bring down the exponent n. Yun yung n. Copy the base u. Kung ano itsura ng base, kasi copyhead. Subtract 1 from the original exponent, minus 1, times, ito yung importante, huwag kakalimutan, times the derivative pa ng base. Okay, so again, bring down the exponent, copy the base, minus 1 to the exponent, times the derivative of the base. Okay, so yung 7 na yan, gagamitin natin mamaya yan in solving the problem. But for the meantime, we're going to explain or prove yung 1 to 7 formula. So, hindi pinapamemorize yan. Ipaiintindi ko sa inyo. In proving formula 1, which is constant rule, it says again, the derivative of constant with respect sa x is equals to 0. Okay, di ba sabi natin na yung sa topic 1, di ba? Yung original symbol na ginagamit natin is dy over dx. So, it means that my y is your c. So, ganun din gagawin ngayon natin. We're going to let y is equals to c. Okay, so, same procedure in limits, yung steps yun para maging derivative. Natatandaan nyo. Ano yung step number 1? We're going to put or add an increment to the independent variable. So, dito, walang independent variable na x kasi c ay constant. No, dapat dyan, kung may x yan, c plus delta x. No, since wala namang delta x, at yung delta x originally, sabi doon sa, pag may increment almost equals to 0, so parang wala rin, 0. So parang c lang siya. So hindi na natin kailangan pa maglagay ng delta x. So pag nag-increment ka ng delta x kay x, di ba nag-increment din tayo kay dependent variable. So that's the first step. Okay, second step, leaving delta y on the left side, si y lilipat sa kabila. Ayan yan. Tapos, papalitan natin yung value ni y. Originally, what is the value of y? C. Okay, kaya delta y, c minus c is 0. So, ano yung susunod? Okay, step 3, get the ratio between the two increment. Diba? Ratio ni dependent at ni independent. So, 0 divided by delta x. And 0 divided by delta x still equals to 0. Okay, so last step is get the limits. Ito yung assignment nyo Limits where delta x approaches to 0. So, we have limits of the ratio between two increments where delta x equals to 0. And limits of 0 where delta x approaches to 0. So, this will become our dy over dx. Now, pag in-applyan ng limits ang isang function, nagiging calculus. Tapos, limits of 0, since 0 is constant, kahit saan papunta si delta x, so the answer is still 0. Okay, so ito na yung sagot, where y is equals to c. So, that's the proof of constant rule. Now, for the second formula, which is the identity function rule, so same pa rin. We're going to let y equals to x. No, kasi dy over dx ulit, tatandaan. Tapos yung first step, yan, may x na, pwede na ako maglagay ng delta x, increment. Kaya si y, magkaka-delta y na rin. Next, leaving delta y on the left,
We have x plus delta x on the right minus transpose y, no? Kaya minus y. Na ano value ni y? X. Kaya kung papalitan ko si y ng x, dapat makancel siya. Ayan. So, delta y is equals to delta x. Next step is to get the ratio by dividing it both by delta x. So, paulit-ulit lang naman yung process natin. So, we have delta y. Ulit-ulit din itong makulit. Mas magaling pa sa akin. Over delta x. Ay, nako. Is equals to delta x over delta x. And delta x over delta x. And delta x over delta x is equals to 1. And tapos, last step, apply limits. No? Kung may face-to-face tayo, pare-recite po ito eh. So, si limits ni delta y over delta x magiging dy over dx na. Tapos, si limits ni 1, or 1 is constant, is still constant. That's why dx over dx is equals to 1. So, nagkataon lang ha, na dx over dx ay 1, pero hindi yun ang explanation. This is the explanation or the proof. For formula number 3, we have the sum or difference rule. So, yan, sabi ko rin, hindi distributive property sinusunod natin dyan. Nagkataon lang ulit. So, again, yung u plus b, ito yung y natin. Dy over dx. Kaya, let ulit tayo. Same procedure, walang mababago. Is equals to u plus or minus b. So, para hindi magulo, kunin lang muna natin si plus. Singit na lang natin si minus mamaya. So, first step, again, increment. So, c, u, and b are both differentiable variables of x. Kaya hindi siya constant. Kaya pwedeng, and lagyan ko ng increment si u. Kasi para siyang x. Plus na muna ha. Huwag na muna yung minus. Si b magkakaroon din ng increment. Kasi both sila ay indefinite or sorry, independent, what I mean. Ayan. So, independent, nagkaroon na, kaya si dependent, magkakaroon na rin ng increment. Okay, so delta y, okay, yung parenthesis na yan, kahit wala na, okay lang, kasi addition naman lahat. So, I have u plus delta u plus b plus delta b, lipat si y sa kabila, minus y. And what is the value of y? Gawin ko lang ulit. U plus b. So, add muna tayo ha. So, we have u plus delta u plus b plus delta b. Distribute negative sign, negative u minus b. So, kailangan makancel din yan kasi si y yan. Cancel si u, cancel si b. Okay, very good. So, we have delta u plus delta b. Yun na lang ang matitira kay delta y. Okay, next. Get the ratio. Okay, delta x in general. Hindi delta u or delta b. So, we have delta y over delta x. So, we have delta u plus delta b over delta x. So, yan, pwede nyong paghiwalayin. Kasi common denominator naman si delta x. Pwedeng delta u over delta x plus or minus. Pero plus lang muna gawin natin. Delta b over delta x. Yan. Si advance. Okay, so last step, apply the limits. So, applying the limits, where delta x approaches to 0, okay, this one will become dy over dx. Ito naman, since addition, pwedeng paghiwalayin yung limits. Limits of delta u over delta x. Where delta x approaches to 0, plus or minus, tagay ko na,
limits of delta b over delta x where delta x approaches to 0. So we have dy over dx. Okay, pag isang function in-apply ng limits na may denominator na delta x, magiging derivative. Okay, kasi ito kaya du over dx plus or minus delta b with respect sa x, kaya magiging derivative. In-applyan kasi ng limits. So, same answer na formula number 3. Formula 4 is the product rule. Yan, medyo kakaiba na yan. Kasi yung product nagiging addition. So, same procedure. So, let y equals the product of two functions u and b. So, if I'm going to get or add increment at u and also at b, doon pa lang magkakaroon ng increment si y. So, again, leave delta y alone. Ito, for method, si u, multiply ko kay b, para madali. ub, si u, multiply ko kay delta b, plus u delta b. Tapos, okay na tayo kay u. Si delta u, multiply ko kay b. So, b delta u. Si delta u, multiply ko kay delta b. Okay, nakakasunod naman siguro. Okay, good. Tapos si y, transpose ko sa kabila, minus y. Okay, ilagay ko lang muna sa tasa. Kasi si y, ang value niya ay ub na dapat makancel. Okay, very good. So, we have delta y is equals to u delta b plus b delta u plus delta u plus delta b. Okay, so next, get the ratio again. Paulit-ulit lang naman. So we have delta y over delta x is equals to u delta b over delta x plus b delta u over delta x. Nagiwalay-walay ko na delta u over delta x plus delta b over delta x. Tapos apply yung limits. Delta x approaches 0. So, we have dy over dx. Okay, makinig na lang ha. Dito, di ba product kasi yan sa first term. Dito muna sa first term. Kung product yan, pwede na nating paghiwalayin. Okay, so dito na lang tingin. Sige, nasulat ko. Pero sa susunod, hindi na. Kaya analyze mo na dito ha. Eyes on the board or the screen. Si u, walang kinalaman kay delta x, kaya pwedeng lumabas. Sulat ko na. Ayan. Sa first term lang i-explain ko. Then, yung third, fourth terms, understood na yan. Okay, if delta x approaches to 0, in-apply ko rito, magiging derivative siya. U dv over dx. Okay? Okay, sa second term, ganun din. So, paano yung naging procedure na to? Maybe shortcutting ko na. Si b constant, lalabas sa limits, lalabas ko. Tapos yung limits ng delta u over delta x, kasi nga, in-apply ng limits with respect sa x, magiging du over dx. Ito si dy over dx. Okay, plus, yung sumunod, ito ko lagay ha, limits of delta u over delta x, where delta x approaches to 0. Since ito,
Both kasi, no, differentiable value, no, katulad nitong isang to, ito ko muna, parang kulang, delta U, delta B, hindi pala plus to, multiplication to. Ayan ko lang to, magkamali. So, dalawa kasi. Tatanungin ko kayo, kanino ko ipapartner si delta X? Kay delta B ba? Or kay delta U? So, kahit saan ko i-partner yan, halimbawa, pinartner ko kay delta U, magiging delta U over delta X. So, mapaghihiwalay, no? Halimbawa, magiging ganito itsura. Limits of delta U over delta X times, kasi multiplication, limits of delta B na lang, where both delta X approaches to 0. Ito, magiging du over dx. Tama. Pero ito, itong pangalawa na to, okay, yung delta B magiging constant kasi walang kinalaman kay delta X. At ano ba yung may delta? Ang may delta kasi is almost equals to 0. Sobrang liit. Kaya yung sobrang liit na yan, mumultiply ko dito, parang 0 na to. No? 0 multiply by this, 0 na rin lalabas. Kaya cancel na rin tong part pala na to. Kasi magiging 0 rin lahat. So, ito lang matitira. Okay, nasusundan ba to? Kasi dalawa, delta U, delta B over delta X. Kahit saan ko i-partner si delta X, mapa kay delta U o kay delta B, may matitira kasi sa itaas na isang delta. At pag may delta, sabi nga, pag may increment, it means very small lang daw ang value. Kaya pag si very small, i-multiply ko sa kahit anong number, ay 0 rin. Kaya ito rin yung magiging sagot. So that will be our formula number 4. Formula number 5, di ko na ipuprove ito ha. Okay, derivative ng CU. So, yung C, sige na, prove na natin. Okay, yung C kasi constant, pwede nang ilabas eh. At Y is equals to CU. So, si U lang yung magkakaroon ng delta U. Y plus delta Y. Tapos, distribute si C. CU plus C delta U. Si Y, lipat sa kabila, minus Y. Ano value ni Y? CU. Cancel it. So, ito mangyayari. Delta Y is equals to C delta U. Diba? Tapos, increment kay X, i-divide. Tapos, apply limits. Where delta X approaches to 0. Limits, magiging dy over dx. Si limits, pag in-apply, constant kasi to, lalabas lang siya sa limits. Limits ng delta u over delta x, magiging derivative. So, yun din ang magiging sagot. At formula number 6, ito medyo mahirap ng konti ito. Okay, so we have y again is equals to u over b. Mag-i-increment ako sa numerator ng delta u, mag-i-increment din ako ng delta b sa denominator. So, we have y plus delta y. So, si delta y, e1, u plus delta u over b plus delta b minus, lipat si y. Now, y, ano value ni y? U over b. Okay, pag fraction, laging involve ang LCD. So, we have b plus delta b. Ayan ang LCD niya. Tapos yung LCD divided by b plus delta b, makakancel, may matitirang b. Times yung numerator. Basic lang yun ha, dapat alam nyo na yun. Okay, minus LCD divided by b, kaya cancel si b.
may matitirang b plus delta b at saka u. Tutuktong ko lang. Multiply ko yon. Okay. Next, expand natin. Pasok si b sa loob. UB, alphabetically arranged. Plus b delta u. Pasok yun si negative u sa loob. Negative ub minus u delta b. Over, distribute si b sa loob. B squared plus b delta b. Okay? So, cancel si UB. May matitirang b delta u minus u delta b over b squared plus b delta b. Okay na. So, next is ratio. So, we have delta y over delta x. Ay, ayan, nagkagulo. Tapos, ito, may tatanong ako sa inyo ha. Tama ba na instead of dito ko ilagay, dapat dito si delta x eh. Kasi ito din divide ko by delta x, di ba? Imbis na doon ko nilagay, dito ko ilagay. Ay, tanong ko lang sa inyo yan. Dito ko ilagay. Ay, parang ang tinanong ko, ito ba ay equal din dito? Equal ba yan dalawa? Equal ba tong dalawa na to? That's my question. Okay, so simplihan natin para mas lalong maintindihan nyo. For example, I have 2/3 divided by 4. Is it the same as, no, itong 3 yung pinag-uusapan dyan eh. Is it the same as 2/4 divided by 3? Equal? Yes, it's just equal. Kasi itong 4, kung may denominator yan na imaginary na 1, i-reciprocate mo, ano? So, yung 2/3, mata-times ko ng reciprocate 1/4, which is equals to 2/12. Okay, dito naman, si 3 may over 1, 2/4 times reciprocate nito, 1/3. So, the same answer, 2/12. Okay, so, susundan yan. So, magkakamukha lang yan. Kaya, yung tanong ko kanina sa may red na circles, equal lang yan. So, bakit ko ginawang ganon? Okay, kasi i-apply natin yung limits mamaya. Okay, so equal lang siya ha. Tanggalin ko na to. Okay, pasensya na ha kasi medyo sleepy na rin ako. It's almost mag-3 AM na. Sabi ko, no, malihing habit to, kaya huwag nyo rin ako gagayahin. Okay, so paano gagawin ngayon natin sa part na to? Continue tayo. Apply ngayon natin yung limits or pwede nating paghiwalayin to para mamaya, para pag in-apply yung limits, mabilis natin may apply. Pinaghiwalay ko lang ha, greatest common factor lang. Ayan. Okay ko lang to. So this is my ratio. Tapos apply limits. Delta x approaches to 0. So, pag in-apply ko to, magiging dy over dx na siya.
Tapos, hiwalayin ko yung numerator. Oopsie. Hiwalay ko yung numerator kay denominator. Haba, no? Tsaga-tsaga lang tayo. Tapos, yung numerator, pwedeng paghiwalayin. Si limits, apply ko rito si b, walang kinalaman kay delta x, kaya malalabas si b. Limits nito, magiging differential calculus na siya, no? du over dx. Minus, si u, walang kinalaman kay delta x, kaya may lalabas ko sa limits. Delta b over delta x, pag in-applyan ng limits, magiging db over dx. Good. Over. Dito, pag pinaghiwalay ko, si limits ni b squared, constant, kasi walang kinalaman kay delta x, kaya magiging b squared. Tapos dito naman, no, sulit ko lang dito ha, limits of b, delta b, where delta x approaches to 0. Ganun yung mangyayari dito eh. So, si b, constant, may ilalabas. Mawawala to si b, mapupunta dito. Okay, again, yung delta b, walang kinalaman din kay delta x, kaya malalabas din pala. Kaya this is the same as equal lang kay b delta b. Para matanggal na yung limits. Ano ba si delta b ulit? Almost equals to 0, no? Very small. Kaya kung almost equals to 0 times b, 0 kalalabasan. So, mawawala na to. Hindi pala kailangan to. Ibig sabihin, ito, pag in-apply ng limit 0. 0 plus b squared is b squared. So, again, this is my final answer. So, same. Now, yung y ay u over b. Kaya ito yung magiging sagot. Okay, so down, last to 1. Formula. Itong formula na to, ay medyo mahirap intindihan, no? Kasi gagamit tayo dito ng binomial expansion. Para makinig mabuti, para maintindihan. So, if I'm going to let y equals to u raised to n, mag-i-increment ngayon tayo kay u. U plus delta u raised to n. Y plus delta y. Okay, ito ngayon ang problema. Paano natin ngayon ma-expand to? Paano pahabain? Raised to n. So, recall tayo ngayon ng binomial expansion. Okay, recalling binomial expansion. Okay, sa binomial expansion, may mga formulas tayo dyan, pero ayoko nang ipamemorize sa inyo. Ipaiintindi ko na lang. No? Kung magbibigay ako ng example, let's say I have a plus b raised to 3. So, binomial yan, no? Expand daw natin into 3 times by itself. So, ang equation kasi, ang sagot kasi niyan, magiging a cube, na may pattern kasi siya, plus, yung dalawang variable a and b, yung a pababa, yung b pataas. Isang decreasing, isang increasing. So, yung first term, adapt mo yung exponent na 3. Plus, walang problema, lahat yan ay plus. Kung ito minus, alternate. Plus, minus, plus, minus. So, ilang terms ba yung ano natin? Project 3 plus 1, kaya 4 terms ang ina-expect. Kung ito ay 4, 4 plus 1, 5 ang i-expect natin. So, yun lang yung procedure. Again, dalawang variable, yung isa decreasing, yung isa increasing. So, again, first term, adopt the exponent. Okay, second term, bring down the exponent 3. Tapos, multiply mo yung dalawang terms
AB. Sabi ko, yung first term, pababa ang exponent, kaya squared. Yung second term, pataas exponent. Dito, b raised to 0, which is 1. Tapos, b raised to 1 na. Ay, pataas naman siya. Okay, so, 4 na term yung ina-expect natin. Plus ulit, still bring down 3. Multiply ulit yung first and second term. Pero si A, from 3 to magiging 1 na lang. Si B naman, from 0, 1, ito magiging 2. Increasing. Okay, plus, okay, so si A, no, 3, 2, 1, 0 na to. Wala nang A dito. Si B naman, from 0, 1, 2, magiging 3. Ayan yung binomial expansion. Siyempre, pagdating sa 4, 5, 6, hindi na ganun yung procedure. I-explain na natin yung formula ni binomial expansion. So, paano ba ang ini-evaluate ni binomial expansion? Paano ba ini-evaluate ang binomial expansion? Okay, in evaluating binomial expansion, ito yung mga dapat natin natandaan, no? I-base rin natin dyan sa ginawa nating example. Okay, applying the pattern. So, dito na tayo sa ina-explain na natin, no? Yung U o yung Y. Continue na tayo doon. Delta Y. Apply ngayon natin. So, sabi, parang yung first term, ina-adapt yung exponent. So, unknown exponent, a-adapt ko yung U raised to N. Okay, plus, okay, ano sinabi? Binababa daw yung 3. Yun. So, si N, ibababa ko rin. Okay, tapos, ano nangyari? Mumultiply ko yung dalawang term. Yung U at saka delta U. Okay, nasusundan. Parang ganito rin sa second term. Tapos yung U, decreasing, yung delta U increasing. Kaya si N, minus 1 ako. Tapos si delta U, magsimula ako ng 1. Okay, so ano nangyari sumunod? May 3. Yun yung kanina. Okay, tapos may ibababa pa ulit. So, lahat ng exponent binababa. So, meron na akong N kanina. Bababa ko ulit si N minus 1. So, another term yan. Tapos si U, multiply kay delta U. Okay, nasusundan. So, lahat ng exponent. Yung N kanina, binaba. Yung N minus 1, binaba. So, ganun ng ganun. Yung U, yung first term, magbabawas na naman ako ng isa. So, N minus 1 na yung kanina. Ito, N minus 2. Bawas ka ng bawas. Pa isa-isa. Si delta U naman, second term, dagdag ka naman ng dagdag. Kaya 1 magiging 2. Okay, so sige, try natin ngayon sumunod. Meron na akong N. Meron na rin akong N minus 1. Ibababa ko naman si N minus 2. So, ito na yung binomial expansion, ha? Product ng U at delta U. Si U, bawas na naman ng isa, kaya minus 3 na. Si delta U, dagdag na naman ng isa. Okay, so dito, may kulang lang akong ginawa, ha? Dito kasi may tinatawag tayong factorial. Yan yung nawawala. So, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Ano ibig sabihin ng 3 factorial? 2 factorial. Yung 3 factorial, no, sa statistics ninyo before, it says 3 factorial. Factorial means you're going to multiply 3 reducingly, no? No, 3 to 1 ang ibig sabihin. Si 2 naman, 2 times 3. 2 times 1. Ayun ang ibig sabihin ng factorial. Multiply mo yung sarili niya pababa pa isa-isa. Okay. So, syempre, ito hindi na natin tutuloy kasi haba. Ang ending nito, syempre, yung U na paliit ng paliit hanggang maging 0 na siya. So, pag 0 na siya, ang matitira na lang si A raised to U. Pataas naman ng pataas. So, ano yung hangganan ni delta U? Hanggang ma-reach niya yung N, yung exponent. Kaya gawin ko na itong delta U raised to N. Tapos N factorial yung sa ilalim. Okay, nasusundan. Ulitin ko, si U, N minus 1, U, N minus 2 hanggang maging 0. So, 0 na dito.
mawawala na siya. Sa delta U naman, pataas ng pataas. Ano yung pinaka from 1 to 3? Ano yung pinaka hangganan niya? Yung pinaka exponent nito. Kasi si delta U kanina doon nagsimula, doon naman magtatapos si delta U. Okay, this is 3 factorial. So, kung i-evaluate ngayon natin itong 3 factorial, okay, so wala namang problema dyan kasi 3 times 2 times 1 or over 6 to. Ito naman ay over 2. So, try nyong i-apply dito using this expansion. Hindi ito. No, not this one. Sige, try natin kung magkamukha lang sila ng sagot. Kung yan ang evaluate ko. Okay, hindi natin intindihin to. Dito ang tingin. Hindi magulo. Dito tingin. So, yung first term, dapat equal yung sagot. Adapt. Plus. Yung exponent na 3, bababa ko, product ni first at saka ni second. So, first term, minus 1. Kaya, 2. So, second, 1. Okay, plus. Ito, mayroon ng 1 factorial to. Okay, may 3 na ako doon. Bring down ulit si 2. Bawas ulit ako ng isa. 1 na. Si B naman, dagdag ulit ng isa. Squared na. Okay, over 2 factorial. Plus, meron na akong 3. Meron na akong 2. Baba ko naman si 1. Si B. Ay, si A pala. Si A, 0 na siya. Si B, magiging 3 over 3 factorial. Okay, so syempre dito, 1 na to eh. Diba? Ibig sabihin, wala na akong dadagdag doon kasi si A raised to 0 na. Okay, kaya kung i-analyze natin to, dito ko na lang sulat sa taas sige, tuloy na natin dito. Space pa naman. A cube will remain A cube. Yung 1 factorial is still 1. Kaya, opehin ko lang yung second term. Plus, yung 2 factorial is 2 times 1 or 2. May 2 sa taas, may 2 sa baba. Cancel. Meron lang akong 3. Plus, yung 3 factorial is 3 times 2 times 1. Cancel na si 2, cancel na si 3. 1 na lang, kaya ito na lang matitira. A raised to 0 is 1. Kaya may matitira na lang na B cube. So, tama ba yung sagot? Ito at saka ito ay isa. Ay isa. So, tama yung binomial expansion natin pag in-apply natin dito. Okay, continue na ngayon natin to ha. So, si Y, mawawala na to. Kasi, lilipat na yan sa dulo. Minus Y. Okay? Tanong natin ang blue. Minus Y. At ano value ni Y? Originally, value ni Y, U raised to N. Na dapat makancel siya. So, meron akong U raised to N sa simula, U raised to N na negative sa huli. Cancel na siya. Tapos, tuloy ko na ha. Lagyan ko na ng ratio. Kaya ito, over 1 naman to. Kahit wala na yan. Kahit wala na to. So, we have N, U, N minus 1, delta U over delta X. Ang nilalagay sa delta X plus N, N minus 1, U, N minus 2, delta U squared over delta X. So, yung delta U squared, pwedeng pag-isahin pa yun eh. No, pwedeng ganito gawin natin. Delta U, tapos delta U ulit kasi squared over delta X na para mamaya sa limits. So, ganun din sa sumunod. N
n minus 1, n minus 2. Okay, by the way, ito factorial niya over 2 pa. Over 2 pa yan. Tapos u, n minus 3, yung delta u. Pwedeng delta u squared, yung isa, ipapartner ko doon si delta x. Para sa limits. Ito, 3 factorial, 3, 2, 1, or 6. Ay hanggang umabot ng delta u raised to n. Okay. So, we can now apply limits. Ay, siguro iba, nagdadalawang isip na, ano, magtutuloy ba ako sa engineering? Ang hirap naman. Dahil madali lang yan. Sa simula, mag-a-adjust lang kayo. So, ito magiging dy over dx na. Ito magiging n, u, n minus 1 pag in-applyan ng limits. Kasi ito, constant to ha. Pag ito in-applyan, magiging du over dx na. Okay, nakakasunod. Okay, dito, ito, pwede maging du over dx na rin to pag in-applyan ng limits. Pero meron ka na namang delta u. So, lahat ng terms may sobra-sobrang delta u. Ito delta u, may delta u squared. Dito may delta u raised to n pa. So, lahat ng may delta u magiging 0 kasi nga sobrang liit ng value na to. If this is almost equal to 0, multiply by any value is also equals to 0. So, makakancel lang ito pag in-applyan na ng limits. So, we arrive at the formula number 7. Okay, so yan na yung pinaka-formula. So, yung formula ngayon na yan, 1 to 7, again, ilalagay sa index card. Tapos, para lagi nyong titingnan sa tuwing magsosolve kayo, hindi sa quiz, hindi tayo open formula sa quiz at saka sa major exams like midterm and final. So, we're going to apply ngayon yan sa formula. Okay? Sige. After proving the 7 algebraic functions formula, okay, pwede na natin gamitin siya sa examples. So, kung babalikan natin yung mga examples before, ito yung in-apply natin ng limits. Find the derivative of the function y is equals to x cubed minus 2x. So, paano gagawin ngayon natin dyan? So, hindi na natin na-apply siya ng limits. A-applyan na natin ng formula. Legal na tayo ngayon gumamit ng formula. So, this is the short method. Let's solve example number 1. So, sisiw na sa inyo to, ano? So, tandaan, ang method ng differential calculus ay straightforward method. Ano sabihin na straightforward method? From left to the right. Diretso tayo doon, ha? Straightforward method na from left to right. Ano ba nangyari? Tignan tayo. Okay? So, isa-isa yan. From left to right, left to right, left to right. So, we have y, i-write ko lang, is equals to x cubed minus 2x. So, pwede na natin i-derive directly. Hindi na tayo gagamit ng limits with respect kay x. Bakit with respect kay x? Kasi x ang independent variable. So, we have derivative of y with respect sa x is equals to the derivative of the whole function with respect sa x. Parang maliit. Kaya natin ang konti. Yan. Okay na. So, paano ko sinabing from left to right? So, dy over dx. Anong rule to? Okay, good. No difference rule, pwedeng paghiwalayin. So, sabi ko, as a whole, evaluate mo muna. Tapos, from left to right. So, unahin mo mamaya yung nasa left. C x cubed minus, after ng left, right naman, 2x. Okay, so yan. So, dy over dx
From left, power rule. So, ano yung power rule? Bring down the exponent 3. Tapos, ano sumunod? Copy the base. Minus 1 to the exponent times the derivative of the base. Okay, ano yung base? X with respect sa dx. Okay lang, susundin lang natin yung formula. Ito naman, product ng constant and a variable. Si constant daw, pag may kasamang variable, pwede nang ilabas. Hindi na makapagpagulo na siya, no? So, matitira na lang si x over dx. So, we have dy over dx. So, 3, x raised to 3 minus 1 will become 2. Okay, this is power rule number 1, no? This is just equals to 1. Identity rule. This is also equals to 1. So, 3x squared minus 2. Ito yung sinagutan ninyo natin doon sa example number 1 using limits. Okay, so ganun na lang kadali. Okay, now, proceed tayo sa example number 2. Example 2, okay, differentiate x equals to t. So, si x ang dependent, si t ang independent. So, ang ibig sabihin niya, ang hinahanap niyan ay dx over dt. Okay, yan ang nawawala. So, okay, and writing it. So, we have x equals to 1 over t. Ito ay i-derive ko. Direct na tayo with respect kay t. Okay, kaya si x magiging dx over dt na. Equals. So, this is quotient rule. Ngayon yung UV. Okay, ano ulit yung UV? Yung denominator v, which is t, times the derivative of the numerator u, which is 1. So, derivative ni 1 with respect sa t. Okay, minus my numerator, which is 1, times the derivative of the denominator, t, with respect sa t. Okay, divided by yung t, i-squared lang daw natin. Ayun na yung formula, no? Kaya kapag ka-memorize nyo yung formula, good. Okay, intindihin mabuti ulit kung paano ko dinerive para nasa puso nyo yun na pag memorize nyo pa at naintindihan na, na-memorize pa, solid yung foundation ninyo. Okay, so we have dx over dt equals kay derivative ng constant, sabi natin 0. Derivative ng identity or itself is 1. So, t times 0 is 0. So, may negative 1 na lang ako. Over t squared. So, yun na lang. So, diba? 3 steps. Ang dali. Okay, good. For our last example. So, pasensya na ha. Kasi mahaba yung video natin. Last example to, no? Sasagutan natin one of the exercises sa book ninyo. So, sa book ninyo, hindi naman maraming examples. So, may ibang examples pa doon na pwedeng aralin nyo. Tapos, try to solve, practice solving. Yun yung pag magsagot kayo at gusto nyo ipacheck sa akin kung tama, good. Kung hindi naintindihan, paturo pa rin sa akin, good pa rin yun. Ayoko lang yung magtatanong na totally walang alam, no? Sorry sa word, no? Pero tanong na ngayon or walang alam. Okay, so dito. Sa number 6, okay, find the value of dy over dt. No? Kasi at the end, pag na-derive mo na, sa substitute natin yung x, which is equals to 2. Okay, so ang hinahanap natin, value, sulat ko na lang. Find the value of y prime. Okay, sino si y prime? Siya si dy over dt. Tandaan na, kahit alin sa dalawa, pwedeng gamiting symbol.
Okay, so rewrite muna natin. No problem. Y is equals to x cubed minus 1 over 2x cubed plus 1 raised to 4. Okay, so paano gagawin? Yan kasi, pwedeng evaluate nyo, sa algebra, pwede rin kasi paghiwalay-hiwalayin yan as long that you know the properties or law. Pwedeng iwalay mo yung exponent. Sorry. Ayan. Pero, this is a big no-no, ha? Yung i-distribute mo si 4 sa loob. Ako, ang daming nagkakamaling ganyan. Yan. No-no yan. Hindi pwede yan. No? Huwag kayong gagawa ng sarili nyong batas sa math. Okay, mali yun. Daming nagkakamali doon. So, pwedeng sa dalawa rito. Kung i-analyze natin, kung i-derive ko na diretso si y with respect sa x, so magiging dy over dx na siya. Ano kaya ang mas madaling i-derive doon sa dalawang ginawa ninyo? Ito pang first or itong in-evaluate nyo pa? Okay, pakita natin both solution. Okay, dito kasi, this is power rule. Pagkatapos ng power rule, isang power rule lang, quotient rule. As a whole, ha? Again, derive as a whole, tingnan ang kabuuan, tapos from left to right. Ito, as a whole, power rule, tapos quotient rule. Dito naman, dalawa na yung power rule, tapos may quotient rule pa. Okay, so sige, for your benefits, sige, kahit na alas 4 na ng umaga ngayon, sagutan na natin yung dalawa na yan. Tingnan natin, dapat equal yung sagot. So, dito muna tayo sa part na to. Using power rule. So, sabi sa power rule, bring down 4, copy the base, minus 1 to the exponent, kaya sumunod, times the derivative pa ng base. Diyan papasok pa yung quotient rule. Mamaya na itong isa, ha. Ito munang isa, pinapakita natin solution. Ayan. Okay, next. Simplify muna natin ng maayos. Kasi pagka na-derive nyo na yan, algebra na lang kalalabasan yan. Kaya lagi ko sa inyo, this is 3. Okay, pinapa-review yung factoring nyo at saka special product. So, ito quotient rule. Ito yung U, ito yung V. So, paano ginagamit yung rule? Okay, para pag pinapakitang derive at di nalilito, ako ginagawa akong bracket yan. Ibig sabihin, sagot na ng derivative. V, yung denominator, kopyahin, times the derivative of u. Isa-isa ko muna to, ha. Long method to Hindi naman long katulad ng limits. Para mas madaling intindihan. Minus, kaopyahin mo yung u. Times mo ng derivative ng b, ng denominator. Ayan. Okay, tapos, i-divide mo ng square ng denominator. Ayan. Okay, tapos, i-simplify mo, meron pa ulit derivative hanggang mawala na yan. Okay, ano yung nakakatakot na equation? Ang dami na, no? Magiging complex na siya. Tapos mamaya yan, factoring. Okay, simplify muna natin. Yung nasa taas, I have still 2x cubed plus 1
Tapos derivative nito ulit. So, ano derivative? Yung part na to pwedeng paghiwalayin. Okay, iniisa-isa ko ha para mas madaling intindihan ninyo. Later on, hindi na siya isa-isa. Okay, so ganun din sa kabila. Paghihiwalayin din. Over the square of the denominator. Ayan. Tapos evaluate na natin ito. Medyo mahaba. Tapos maglolo ko pa ng ganyan. Okay, ang technique. Ngitian lang ninyo yung problem ha. Huwag isipin mahirap kasi pag inisip, hindi na magsusulat yung daliri nyo. So, ngitian ang problem, that's the technique. Para lokohin yung sarili nyo na madali. So, we have 2x cubed plus 1. Okay, derivative ni x cubed over x power rule din to. Bring down 3. Copy the base. Minus 1. Kaya 3 minus 1 is 2. Derivative ng base ay 1. So, hindi ko nasusulat. Okay na siya. Sorry, may minus pa pala. Itong derivative ng 1, hindi ko nasusulat kasi 0 naman yan. Constant. Okay, so dito ulitin ko. Bring down 3. Copy the base. Minus 1, kaya naging 2. Times derivative ng base. Anong base? X. dx over dx is 1. Kaya hindi ko na sinulat. Derivative ng constant, 0. Good. Minus. Ito rin. Copyhin din to. Tapos, power rule din. Yung 3, bababa ko. Kaya yung 2, imumultiply ko kay 3. Magiging 6. Copy the base. X. Minus 1. 3 magiging 2. Okay, times derivative ni x, 1. Kaya hindi ko nasusulat. Derivative ng 1, constant, 0. Okay na. Okay, divided by 2x cubed plus 1 squared. Okay. Check. Okay, next is, ito na. Itong nasa labas, pwedeng paghiwalayin. Na yung power. Pwedeng magiging 4x cubed minus 1 cubed over 2x cubed plus 1 raised to 3. Kasi mumultiply natin ito mamaya dito eh. Para lang malinaw. Ay, ito ngayon, okay, ano pwedeng gawin? Pwede nating i-factor kasi may common factor na yung 3x squared at saka yung 6x squared pwedeng i-factor. Pwede ring i-distribute mo. Mahahaba lang siya. Tapos pagkahaba, nadadami to, tapos saka nyo ulit pagsasamahin, medyo tragic yun, ha? Hindi ganun ang engineering process. Sa atin kasi, paliitin mo muna, saka pahabain. Hindi yung pahaba, tapos paliliitin. No, that's a wrong process. So, ito yung first term, ito yung second term, okay, may common factor, no? Yung 3 and 6, common factor, ilalabas ko si 3. May x squared, common factor si x squared. And, okay na siya. So, yung first term, divide ko dito. So, magkamukha. So, ito yung matitira. Okay, so, ako lang tayo sa grouping symbol para hindi kayo malito. So, gawin ko tong brace. So, gagawin kong bracket. Ayan. So, again, yung first term, divide ko rito.
ito yung matitira. Tiyaga lang ha. Okay. Minus. Second term, divide ko dito. So, 6 divided by 3, may matitira pang 2. Yung x squared cancel na. Tapos may matitira pang x cubed minus 1. Okay, close ko na. Ayan. Okay, nakakasunod. Susundan. Okay, baka hindi nakakasunod ha. Okay, good. So, divided by sa kanina. Kasi kung kanina, hahaba-tahaba yan. Tapos close din yung brace. Okay, so napaikli ko na, saka ko lang pahabain yan mamaya. So, pagsamahin na natin yung pwedeng pagsamahin. Itong dalawa na to, magkamuka, pwede ko nang pagsamahin, i-add ko lang yung exponent. So, I have 4 x cubed minus 1 raised to 3 over 2x cubed plus 1 raised to 5. Yan siya. Okay, ito naman, ito na lang sa taas ang iintindihin ko. So, I have 3x squared. Okay, ito kahit wala ng parenthesis, okay na siya. Yung negative 2, papasok ko sa loob. Okay, kaya magiging negative 2x cubed, negative, positive 2. Okay na. Imagine niyo kung ito pinahaba ko, hahaba yan, no? Tapos paliliitin, mas malakas or mas malaki ang potensyal na magkamali kayo. Dito, mag-iisip ka lang ng factor. Pinahaba, tapos, pinaiklit, pinahaba. Kasi simplify lang natin. Okay, continue tayo. So, we have 4 x cubed minus 1 raised to 3 over 2x cubed plus 1 raised to 5. Okay, ito, bago ko ipasok sa loob, simplify ko muna yun sa loob. So, I have 3x squared. Ayan, 2x cubed, negative 2x cubed, cancel. 1 plus 2 is 3. Ayan. So, pwede ko nang i-multiply si 3 and 3, 9. Tapos, multiply ko kay 4, 36. So, I have 36 x cubed minus 1 raised to 3. Yung x squared, siksik ko na lang dito. Okay, divided by 2x cubed plus 1 raised to 5. So, siya yung dy over dx. Tapos, may sa problem, substitute x equals. So, ano yung problem kanina? Okay. Okay. X is equals to 2. Okay. Substitute x equals to 2. Doon pa lang natin sa substitute. So, ito gawin ko lang walang y prime. 36 times 2 squared times 2 cubed minus 1. Pwede ko na palang burahin ito. 2 cubed minus 1 raised to 3. Ay, multiplication to ha. Divided by 2 times 2 raised to 3 plus 1 raised to 5. Okay, so simplifying further, 36 times 4 times 2 raised to 3 is 8 minus 1, 7 raised to 3 over 2 raised to 3 is 8 plus 1 raised to 5. Okay, tapos simplify pa natin na mas maayos. So, we have 36 times 4 times 7 raised to 3. So,
Dediretsuhin ko ng computation yan, ha. Ang sagot sa numerator is 49,000. Oopsie. 392. Okay, gumamit ako ng calculator. Baka akala nyo mental computation ko yan. Hindi ko kaya yan isipin mentally. Divided by, okay, denominator naman tayo. Yung 2 raised to 8, 16. Parang ito na yan, ha. 16 plus 1, 17. So, 17 raised to 5. Ibig sabihin, equal naman yan kay 1,419,857. So, try nyo sa calculator kung marireduce natin to into a smaller fraction. So far, this is the value of your y. So, try natin sagutan yung isa kung ganito pa rin yung magiging sagot. Ito yung pinaka-final answer kanina nung wala yung substitution. Okay, pag ganito, it means tama rin yung sagot. Saglit. Tama rin yung sagot sa value. Ano ba ito? Lakihan na lang natin. Okay. Okay, so tingnan natin yung second solution. Ito yung second solution second na form. Titingnan natin kung equal lang ba. Minus 1 raised to 4 dx. Okay, so dito as a whole, gagamit tayo as a whole ng quotient rule. Quotient yan eh, saka power rule. So, yung denominator na to times yung numerator. And derivative minus yung numerator times yung derivative ng denominator. Ayan. Tapos, divide natin square ng denominator. Mahirap tong problem na to. Pagkatanda ko, ito yung binibigay ko rin quiz sa klase ko. Kaya, huwag magre-reklamo ha na, sir, ang hirap naman yan. So, minsan kasi, magbibigay ako ng example na madali. Sabihin, sir, madali yung example, mahirap yung exam. So, masanay na kayo sa ganitong problem. Okay, next. Oops, ano nangyari? Okay, we have, simplify natin. Yung numerator, okay, tapos ito, derivative, power rule to, ha? Power rule, bring down 4, the exponent, copy the base, minus 1 to the exponent, times mo pa ulit sa derivative ng base. Ayan. Okay, dito pa lang yan sa first term. Second term, kopyahin ulit yung pinakasimula, times derivative naman nito. Bring down the power, copy the base, minus 1 times the derivative of the base. Divided by, ay ito, pwede ko nang pagsamahin. 2x cubed plus 1 raised to 8. Multiply na natin. Okay, next, simplify ngayon natin yung numerator. So, I have 2
x cubed plus 1 raised to 4. I-derive pa natin to. 4x cubed minus 1 raised to 3. Okay, ano derivative? X cubed, bring down ulit yung power. Copy the base. Minus 1. 2 times derivative ni x. dx over dx is 1. Hindi ko nasusulat. Derivative ni 1, 0. Constant kasi, wala na. So, leaving ko ha. X cubed, bring down 3. Kopyahin ko yung base. Minus 1, kaya 2 times derivative ng x over dx is 1. Derivative ni 1, 0, hindi ko na sinulat. Okay, so maliwanag naman yun, no? Okay, close. Minus x cubed minus 1 raised to 4. Okay, copy ang 2x cubed plus 1 raised to 3 times. Paghiwalayin ulit to. Derivative ni 2x cubed, bring down 3 times 2, magiging 6. Copy the base. Minus 1 squared, derivative ni x, 1. Ay, hindi ko na susulat. Derivative ni 1, constant 0. Hindi ko na rin susulat. Close. Okay. Divided by 2x cubed plus 1 raised to 8. Okay, so simplify na natin ngayon. Okay, so dito, baka may common term, pwedeng i-factor out. Kesa naman, ano mangyayari? Pahabain natin ulit, no? Ito, hahaba-haba, distribute. No? Hindi pa pwedeng gano'n. So, check muna natin na 2x cubed plus 1, meron ba rito? Okay, meron, magkamukha. X cubed minus 1, meron, magkamukha. X squared, meron, magkamukha. 3 and 6, may common factor na 3. Okay, so unahin na natin sa pinakamaliit. Yung 3 and 6, ay pwedeng maging 3. Meron pa rin palang 4, no? Okay, so unahin natin yung kumukha, yung 4. Yan. Yan ko lang para hindi kayo malito. Pagkas ko na si 4. Yung 3 and 6, pwede. So, ano, times 3. Ito may matitira pang 2. Mamaya. Ay, baka malito lang kayo. Matitira pang 2 doon, ha? Okay, next, yung x squared. Common din yan. What else? Yung 2x cubed plus 1, 2x cubed plus 1, isang 3, isang 4. Ang kukunin natin yung mas maliit. Okay na. Next. X cubed minus 1, isang 3, isang 4. Yung mas maliit din. Okay, so lahat, nakuha na natin yung common factor. I-divide na ngayon natin. Yung 4, wala na. Yung 3, at saka x squared, wala na. Yung 2x cubed plus 1, isang 4, isang 3. So, may matitira pang isang 2x cubed plus 1. Okay? Kasi 4 to, ito 3. So, may matitira pang isa. Ngayon, yung x cubed minus 1 raised to 3, magkamukha, cancel na rin. Good. Minus. May 4, cancel na. May 3, may 6, may matitira pang 2. X squared, wala na. 2x cubed plus 1 raised to 3, wala na, magkamukha. X cubed minus 1, x cubed minus 1, may 4, may 3, may matitira pang isang x cubed minus 1. Okay, so ganyan ang pagpa-factor. Na hindi yung pahabain tapos paliliitin. Okay, magiging
2x cubed plus 1 raised to 8. Okay? So, dito ngayon, saka lang natin to pahabain. Kasi napaliit na natin. Okay. But in this case, yung 2x cubed plus 1 raised to 8, meron ako na dito. So, pwede ko nang cancelin to. Yung 3 mawawala na, yung 8 magiging 5 na lang. Okay, so 4 times 3, we have 12x squared. May matitira pang x cubed minus 1 raised to 3. Saka ko ngayon expand to. 2x cubed plus 1, distribute negative 2 sa loob. Negative 2x cubed, negative 2 times negative 1 plus 2 divided by, ay may matitira pa, no? 2x cubed plus 1 raised to 5. Kasi 8 kanina yun. Okay? So, simplify natin. Mas maayos. Okay, we have 12x squared x cubed minus 1 raised to 3. Cancel na to. 1 plus 2, we have 3 over 2x cubed plus 1 raised to 5. 3 times 12, 36. Simplifying further. X cubed minus 1 raised to 3 over 2x cubed plus 1 raised to 5. So, this is now my y prime. Okay, check nga natin kung tama yung sagot, magkamukha. Tcharan! Ay, may x squared pa pala dito. Sorry, ito yung x squared. Yan. Magkamukha ba? Okay, so magkamukha yan. Hindi pa pwedeng magkamali. Okay? So, kung alin part dyan ang mas madadalian kayo, okay, as long that you follow yung rules ng differential calculus, walang magiging problema. So, nasagutan na natin yung mga problems nito. Yung in-applyan natin rin ng limits at yung formula. Same with this one. At ito yung dalawang method. So, yan yung isa sa book ninyo. Mahaba yan. So, masanay kayo ng ganong solution ha. Hindi yung kung ano yung an example, yun din yung ibibigay na exam or quiz. Hindi ganun tayo. Walang process doon. Walang knowledge doon. So, hindi pa pwedeng pa-relax. Okay, do your part. I'm going to do my share also. So, pag may tanong, magtatanong kayo sa akin lagi. Papacheck nyo kung tama yung sagot. It's fine with me. So, tama yan. So, kanina, yung pinakita natin yung dalawang solution. So, kayo magde-decide kasi kung ano yung madaling proseso sa inyo. So, paano nyo masabing madali? Pag lagi kayo, yung nagsasolve kayo lagi ng problems, no? Mas magagamay ninyo. Kasi ang math, hindi lang memorization at basa. Meron ding practice solving. So, kaya mahirap ang math, no? Very difficult. At alam ko naman lahat gustong maging engineer. Tama ba? Okay, good. So, don't forget to like, share nyo sa kamag-anak nyo, at mag-subscribe kayo. No? Then, hit nyo yung bell para kung sakali na may bagong video ulit ako, ma-update or note kayo. So, huwag kakalimutan lagi, always pray, and God bless us all. Okay, mag-aral lagi ha. Bibigay ako ng assignment ninyo, ipopost ko na lang sa GC sa mga mayors. Sa may mga books, so answer your exercises. Okay, thank you and God bless us all.